Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Biktima sa bagyong Tino nga nagpa-validate aron makakuha og ayuda, nakuyapan, patay. Kapin 400 ka mga magtutudlo og non-teaching personnel sa dakbayan sa Talisay, gi-promote sa trabaho. Pag-ayo sa daan sa Cebu South Bus Terminal, gisugda na. Bodega nga adunay sud nga mga spray paint sa barangay Subang Dako, dakbayan sa Mandaue, nasunog. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tekling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, inahan nga biktima sa bagyong Tino nagpa-validate aron makakuha og ayuda, nakuyapan patay. Panawagan sa pamilya nga makakuha og tabang kabahin sa giingong pagpabaya ug wa gilayon pagresponde. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangan gihaya sa kapilya sa Zone Talong, Barangay Paknaan, si Mary Chris Quizon, 31 anyos. Si Quizon namatay ni atong Miyerkules, samtang mitambong sa validation alang sa ayuda sa DSWD isip mga biktima sa bagyong Tino. Siya uban sa mga benepisaryo ang nagtapok sa gym sa Barangay Upaw alang sa validation. Naapil sa lista si Mary Chris nga makadawat og 5,000 pesos sa mga panimay nga partially damaged. Di mo kuan og ingong nga kwante. Kami ato putig yung loya sa fruta mo, apo mga tanan, mga gamit na. Lapas ki tawo to? Lapas taon. Apan samtang nagpaabot kalit kining nakuyapan. Matod sa amahan nga base sa mga nakakita og sa mikatap sa social media, wala kini gitabang gilayon og miabot pa og kapin 30 minutos. Una pa gida sa Mandawi City Hospital sa dihang nila gumna ang lawas. Hangyo karon sa amahan ngadto sa syudad nga mangayo og kopya sa CCTV og matino ang trabahante nga nagpabaya nga wala gilayon mitabang og responde. Nautol ka nga, tubagunon tanan nila. Kay lisod man kayo pod nga. Sa una lang, nga ako lang yung angyo ni Kong ug ni Mayor ug ni Kapitan. Ila lang ikuan ang CCTV ug kinsag yung nga personel nga naa, nga empleyado nga naa din tungod nga nag-ingon nga gipatol na. Ug patol man gani na. Nganong mo ang first aid for ginakong gihang. Nabiyaan ni Mary Chris ang iyang upat ka mga anak atol sa pagbisita sa CCTN sa Haya. Naabtan usab ang mga sakop sa DSWD og City Social Welfare and Services apan nagdumili kini sa paghatag og pamahayag. Hinuon matud nila nga mohatag og managlahi nga hinabang ngadto sa pamilya. Gisuwayan usab pagkuha ang habig sa syudad apan gipaabot pa ang incident report alang sa tibuok detalye. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Planong abagan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga apektado sa transport sector. Pinaagi sa hinabang tungod sa grabing pagsaka sa presyo sa lana. Nagigtagbo ang mga driver o PUV operators ng Archival aron makahimo og mga temporaryong kasulbaran sa giatubang nilang hagit. Nakahigayon sa pagpadangat ang mga nagmaneho ngadto sa mayor sa ilang kalisod sa pagbiyahe karong nimahal na ang petrolyo nga epekto na karon sa global crisis. Apil niini ang posibleng pagsaka sa pretihan sa public transport sa tinguhang makabawi sa dakong gasto sa petrolyo. Ipadangat ni Archival ang mga kahingawa sa transport sector ngadto sa konseho aron mahimuan og tukmang mga lakang.
Moabot sa 25 ka mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo ang misaad sa pag-reactivate sa ilang mga Local Price Coordinating Council aron kaabagan ang pagmonitor sa presyo sa mga retailers sa local level. Ang mao nga lakang gihimo aron pagsiguro nga dili mapahimuslan ang mga sa mga manindahay ang nagpadayon nga krisis sa Middle East nga nakaapekto na sa presyo sa lana. Nasayran nga gipatawag sa Kapitolyo ang mga mayor sa probinsya, lakip na ang Department of Trade and Industry, ingon man ang Department of Agriculture o ang Department of Energy aron isgutan ang mao nga pamaagi. Si Cordoba Mayor Cesar Didoy Suan misaad usab nga i-prioritize ang 44 Members League of the Municipalities of the Philippines Cebu Chapter ang pagtuki niini sa ilang tigom karong Lunes. Kapil 400 ka mga magtutudlo og non-teaching personnel sa dakbayan sa Talisay gi-promote na sa Department of Education. Pinasubay kini sa mandato sa kasamtangang administrasyon nga himuong dali ang pagsaka sa ranggo sa mga magtutudlo alang sa mas maayong benepisyo. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Mismong ang kadagkuan sa ulohang buhatan sa Department of Education ang nangunay sa pagpanumpa ngadto sa 418 ka mga magtutudlo og non-teaching personnel gikan sa Talisay City Division nga karon promoted na sa mas taas nga ranggo. Sila kato mga nakapaymo sa expanded career progression sa ahensya diin ubos sa kamanduan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. himuong mas dali og paspas ang pagsaka sa status sa mga magtutudlo. Usa sa mga nakapahimos niini mao ang magtutudlo gikan sa Lawaan National High School nga si JC De La Serna. 20 katuig nang nagalagad is si public school teacher si De La Serna apan nagpabilin siya sa ranggong Teacher 1 gumikan sa kalisod sa paghatag sa mga requirements alang sa promotion. Walay kabutangan ang yang kalipay humanisaka ngadto sa Teacher 3 ang yang status pinagi sa masayon nga proseso karon. Ay grabe kung ako'y masaya, mas grabe ang kanilang feeling, no? Parang pinagyan yung gano'n, no? Na masaya rin sila sa nangyari sa buhay ko ngayon na at least hindi ako nahuli, no? Oh. Sumapa ni Secretary Sonny Angara nga nahimong paspas ang expanded career progression tungod sa igumpundong gigahin sa gobyerno. Pinasubay kini sa nahimong direktiba sa presidente nga kinahanglan walay teacher ang muritirong Teacher 1 gihapon ang iyang ranggo. Hindi na po tayo mag-apply ng napakatagal. In fact, the department is looking at making these promotions automatic once it is deserved. Of course, depende rin yan sa budget na binibigay po ng ating Kongreso. Gawas sa masayon nga paagi sa promotion, gisiguro sa DepEd ubos sa kasamtangang liderato nga mugaan-gaan na ang trabahoon sa mga magtutudlo pinagi sa pagminos sa mga administerial works. Kini aron mas matagan og gigayon silang ma'am ug sir nga makaleksyon og tarong ngadto sa mga tinud-an. Make it simple, less forms, less bureaucratic. Tsaka pwedeng online i-submit para hindi nagagastos si teacher, di ba? Maano pa siya, mag-off pa siya, hindi. She can do everything while working. Pipila lang kini sa gimong lakang sa ahensya aron sa hinahinay masulbad ang education crisis sa nasod. Inubanan usab kini sa ubang mga programa ug inisyatiba sa DepEd nga makatabang alang sa mayong edukasyon sa mga magtutudlo ug magtutungha. By the end of 2026, lahat ng public schools may administrative officer na para hindi na si principal o si teacher yung pag nasira yung Xerox machine, pag nasira yung kotse, pag sa feeding program, hindi siya yung lahat ng trabaho sa loob ng isang eskwela. Gian Navarro, CCTN News. Gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Cristina Garcia Frasco isip mo'y Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Sumapan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kabahin kini sa transition ni Frasco gikan sa pagkakalihim sa Departamento sa Turismo. Gitahasan ni Marcos Jr. si Frasco nga palig-unon ang pagpatuman sa mga priority initiatives sa gobyerno hangtod na sa mga lagyong dapit. Ilabi na sa mga gisagubang sa uban nga mga lugar nga dagko ang risgo gikan sa managlahing katalagman nga giigo nga dumalaon una niya ang mao nga si Undersecretary Verna Buenso-Siso sa DOT dumalaon una isip mao'y officer in charge. Gitataw ni Castro nga magpabilin pa ang pagsalig ni Marcos Jr.
ngadto kang prasko sa kasamtangan. Mosunod, pag-ayo sa daan sa Cebu South Bus Terminal, gisugda na. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Praising
Di ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, pag-ayo sa kalsada sa Cebu South Bus Terminal gisugda na. Mga van for hire gibalhin una og laing dapit. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gisugdan na ang gihimong pag-ayo sa asfalto ug drainage work sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT sa dili pa ang mahal nga adlaw diin gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero. Kini mo'y gipahibaw ni Terminal Administrator Ahmed Quizon human giaprubahan ang moabot sa 12 milyon pesos nga proyekto nga panguluhan sa 10 to 20 allied developers. Matod ni Quizon nga bisan og sa sayo pa sa Oktubre sa miaging tuig na aprubahan na ang maong proyekto, nakabaton og kalangay ang pagpatuman niini tungod sa sunod-sunod nga dili maayong kahimtang sa panahon. Lakip sa maong proyekto ang kapin sa 3,000 metro kwadrado nga groundworks nga himuon sa segment nga gilaumang mahuman sulod sa napu ka adlaw gikan sa alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Aron masiguro nga mahuman ang maong proyekto, gikinahanglan nga mahawanan usab ang ubang bahin sa terminal. Tungod niini, temporaryong gibalhin ang designated nga terminal sa mga van for hire nga mga units duol sa tabuan public market. Ang atuang pag-aspalto ari ra mas gabi, sugod sa alas 9 sa gabi antod sa mga alas 3 alas 4 sa buntag. So nianang paagiha ini kaadlawan dili ra kayo madisturbo ang pag-travel sa ato ang mga pasahero. Karong Biyernes gud magsugod kay init-init naman ang panahon. Ang ato ra mang maabot dugay naman kay ini nga na-awarded unta og contractor apan kay nagsige magukuan-uwan di man mahimo gud mag-espalto nya magsige kuwan kay dili kaugang espalto nya basig moingon na pod niya ang uban nga sawayon ta nga nang warta ta kay substandard ang material kay wa ka klaro ko ga naguba dayon ang proyekto. Gipasalig ni Quezon nga mo resume ang normal nga operasyon sa terminal subay sa pagkumpleto na sa maong proyekto. RV Veloso, CCTN News. Nahimong hapsay ang unang adlaw sa partial operation sa Cebu Bus Rapid Transit sa Dakbayan sa Sugbo. Gisuwayan sa mga bus units ang ruta gikan sa IT Park sa Apas hangtod na sa El Corso sa South Road Properties ug vice versa. Apan laubang magdeletar ang biyahe nila matag tingsulod ug tinggawas tungod sa bugat nga trapiko. Matod ni Mayor Nestor Archival nga ipatuman lang matag peak hours ang libreng sakay sa bus units nga gamiton sa CBRT. Gikan kini sa alas 6
hangtod sa alas 9 sa buntag ug alas 5 hangtod alas 8 sab sa gabi. Gitambagan sa Cebu City Government ug Department of Transportation ang mga sakyanan nga likayan una ang exclusive bus lane aron mahapsay na ang biyahe. Usa ka non-government organizations nakig-alayon sa Cebu City Government aron masumpo ang child trafficking sa palibot. Nakita nila ang mga kakabus mo'y nagtukmod sa mga pamilya sa pagbuhat og illegal nga binuhatan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gituki sa courtesy visit sa grupong Called to Rescue Philippines ning Simanaha kang Cebu City Mayor Nestor Archival ang nagkagrabing human trafficking ngadto sa mga bata. Nakita nila nga ang kakabus may usa sa mga nagunang hinungdan nganong nagtukmod ang mga pamilya sa paghimo og malaw-ay nga butang ngadto sa mga bata aron sila makakwarta. Mato ni Archival nga kinahanglan patutukan sa syudad ang maong suliran uban sa ilang mga partners kini aron dili na modaghan og muhitak pa ang mga kaso sa child trafficking sa dakbayan. So ang akong gisulti niya is, can we find a way to use technology, okay, so that these families, instead of ang ilang picture sa ilang mga bata, ilang ipamaligya, kaning mga picture sa mga ilang ipanghimo nga livelihood. Gibutyag sa founder ug president sa Called to Rescue nga si Dr. Cindy Romin nga nisaka ngadto sa 200% ang human trafficking cases sa Pilipinas natong COVID-19 pandemic. Ilabi na nga gigamit ang mga managlaing teknolohiya aron makahimo og mga ginadiling butang ngadto sa mga inosente ug hunahuna. So you can imagine what's going on. Most of it is going on in the homes because you can film in the homes and then away it goes, right onto the internet and away it goes. Tungod dini, nakita sa officer in charge dinhi sa Pilipinas nga si Anthony Pangilinan nga teknolohiya raw sab ang mamahimong solusyon aron makakuha og alternatibong panginabuhian. Sumapa niya nga pinaagi sa himuong inisyatiba nga ila pang ilusad hayan malayo ang mga pamilya sa human trafficking og makakwarta usab sa mas tarong o ginlo nga paagi. So meron na kaming naiisip na gagawin sa isang lugar. I can't expose it yet. Right. But I'm excited about it. Right. It involves technology. It involves helping families earn more in their homes. Gipaligo na karon ang partnership sa Dakbayan sa Sugbo ug Called to Rescue Philippines aron nga masumpog gyud sa hingpit ang child trafficking sa Dakbayan. Inubanan usab kini sa alyansa ngadto sa mga tinugyanan sa balaod alang sa awareness ug pagdakop ngadto sa mga nihimo og child trafficking. At ang pinakamahirap yung recovery. Unfortunately, pag na-rescue mo ang bata, sometimes hindi nagre-recover ang ilan kasi sa tindi na pinagdaanan, right? They go through a lot. Ian Navarro, CCTN News. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 ug Philippine Air Force magtinabangay aron pakusgan ang pagpakigbatok sa ilegal nga pagpanagat. Ang kasayuran ni hatag pagbalik ni Gian Navarro. Nagpirmahanay sa Memorandum of Agreement ang mga katagkuan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 o Philippine Air Force aron mas paligunon ang seguridad sa kadagatan o ang kalikupan niini. Nagkasinabot silang BFAR 7 Director Mario Ruinata o PAF Major General Ramil Oloroso nga magtinabangay sa pagpakigbatok sa illegal nga pagpanagat. Suma pa ni Oloroso nga may nungdanon ang maong kasabutan sa tingwang mas mapanalipdan pa ang mga kinabuhi ilom sa kadagatan. Moabag ang Air Force sa paghatag og aerial surveillance, striktong enforcement o pagpatuman sa mga mas konkretong lakang aron pangdakpon kadto mga illegal nga managat. Pahugdan pa sa mga otoridad ang ilang monitoring ngadto sa kadagatan sa Visayas Sea, Camotes Sea, Danahon Bank ug Bohol Sea diin sagad kanila adunay mga kaso sa illegal fishing sa dapit. Gihimugatan usab ni Ruinata nga adunay dakong bentaha ang bag-ong collaboration kay advanced man ang mga gamit. Misalmot ang nagkadaiyang mga local government units sa Sugbo sa first quarter nationwide earthquake drill kagahapon sa hapon. Apil sa mga nituman mao ang Cebu Provincial Government
diin ni salmot usab sa pagbansay ang mga nanambong sa Price Monitoring Council meeting. Samtang ipakita sa Cebu City Government ang katakos sa ilang disaster team sa higayon nga adunay mga angol inigigo sa linog. Nangunay usab ang Bureau of Fire Protection dinhi sa Region 7 sa ilang earthquake drill uban ang mga tinun-an sa Tabuk Elementary School sa Dakbayan sa Mandawi. Matod sa Office of Civil Defense 7 nga gituyo ang dungan nga earthquake drill, lukop nasod aron mas mapangandaman pa ang pagresponde kung masubli na usab ang linog sa ilang lugar. Mosunod, bodega nga adunay sud nga mga spray paint sa barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi na sunog. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet.
Bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Talagang wala na, makaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Balik sa ato mga balita, nasunog ang bahin sa Budiga nga dunay sud nga mga spray paint sa barangay Subang Dako, syudad sa Mandawi, kaganinang udto. Mga ang alarma na dawat 1:00 sa udto og hingpit tining napaong 3:25 na sa hapon. Padayon pang gisusi sa kabubiruhan ang hinungdan sa sunog. Apan base sa nakuhang kasayuran matod sa usa ka trabahante nga wa pa ang sunog adunay nagwelding og sa firewall sa tapad nga establishmento. Ang spark sa welding mo hinungdan kung mo'y gidudahan nga posibleng hinungdan sa sunog.
Karong tuiga na sugdan ang pagpanindot sa Pahara Park ubos sa Marcelo Fernan Bridge sa siyudad sa Mandawi. Gipresentar sa PGAA Creative Design ang proposal alang sa development plan sa Pahara Park. Ang mga plano sa proyekto naglakip sa multipurpose court na mahimong gamiton sa basketball, volleyball, pickleball o gateball. Mahimo usab kining gamiton alang sa ubang activities sama sa Zumba ug uban pang community events. Apil usab sa giplanong pasilidad ang children's playground, skate park, amphitheater alang sa mini concert ground, outdoor movie screenings, lakip ang parking lots ug walkway nga mahimong gamiton sa jogging ug running events. Naglakip usab ang proposal sa pagtukod og restaurant ug cafe nga mahimong kan-anan ug katambayan sa mga pamilya ug managhigala aron mas nindot ang kasinatian sa pampublikong kalaagan. Nag-buy and sell o gasakyanan gamit ang piki nga dokumento gidakop sa Highway Patrol Group 7 sa Dakbayan sa Sugbo. Usa sa iyang gibiktima, retiradong general sa kapulisan dinhi sa Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Lalaki nga negosyante ang nanakpan sa mga sakop sa Regional Highway Patrol Unit 7 perisikat sa warrant of arrest kag giluwatan sa korte sa kasong anti-carnapping law alas 9:30 karon ng buntag dito sa Banawa, Barangay Guadalupe. Ang akusado giilang nga si Brian Anthony Jigo Sabillon, 46 anyos, taga Visitacion Street, Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo. Ang RHPO 7 sa pagpangulo ni Police Major Silvestre Sinya Jr. ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu, miserve sa warrant of arrest kag giluwatan ni Judge James Stewart Himalaluan, ang presiding judge sa RTC Branch 7 sa Dakbayan Sugbo sa karapasan sa Republic Act 10883 kung New Anti-Carnapping Act of 2016 nga pinitsahan itong Enero 19, 2026 kadto gitugot nga piyansa nga balor 300,000 pesos. Mato ni Police Major Silvestre Sinya Jr. nga ang modus akusado mao ang rentangay. May pasabot si Sinya nga ang rentangay mao ang pag-abang og sakinan ug kung makuha na niya kini, himuan na niya kini og peke nga dokumento nga nakapangalan na niya ug iya na kining ibaligya. Usa sa mga biktima ni Sabillon mao ang retirado nga Police General diin ang iha nga Toyota Grandia ang giabangan apan wala na kini giuli og nasuta nga gibaligya na kini sa usa ka politiko dito sa Leyte nga iyang nahulman og kwarta nga balor 400,000 pesos. Sa miaging tuig usa ka negosyanteng insik ang iha nga nabiktima nga taga Rehiyon 8 nga maoy mipasakan niya og kaso ngadto sa korte. Ang iyang modus ani rintangay kuhaon niyang kinaya sa iyang rintahan kuha na di ba salig trust man niya ang kuhan. Antod masalig na niya, sige siya bayad, until nga iya nang mabuhatan og papel nga iya mabiligyan sa lain. Same time, iyang collateral po sa iyang mga hulak. Atol sa pagkasikop sa akusado, doon duha ka mga sakinan nga ilhaga na hold, kini mao ang Toyota Avanza nga gipaligya sa usa ka Koreano ug usa ka Toyota Innova. Ang ginagdaon ta niyang ibaligya gamit ang peke nga dokumento apan wala ni kini mahinayon. Nagtuo si Sinya nga doon pa'y daghan nga mga nabiktima si Sabillon nga wala pa lang nga mo reklamo nga tungod ani miawag ang HPG7 nga mobisita sa ilang buhatan aron masusi kung nabiktima ba sila sa ilang dinakpan. Arnold Bustamante, CCTV News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tekling. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47. Your song. Your music. Your